You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Right. Can you give a clap of praise sa ating pong Panginoon? May I invite everyone to stand up as we read the Word of the Lord? As you can see, we have a new series, and we'll be reading from the book of Genesis, yung first book of the Bible in the Old Testament, and we'll be reading the first 14 verses. Hindi po verse 8, no? Kundi first 14 verses. So if you're ready, let's read Genesis chapter 22, verses 1 through 14. And after these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. He said, Take your son and your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering, as one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took two of his young men with him, and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. On the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abraham said to his young men, Stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took in his hand the fire and the knife. So they went both of them together. And Isaac said to his father, Abraham, my father, and he said, Here I am, my son. He said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb of the burnt offering? Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went both of them together. Verse 9, when they came to the place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. And he said, Do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram, caught in the thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. Finally, verse 14, So Abraham called the name of the place, The Lord will provide. As it is to this day, on the mount of the Lord it shall be provided. This is the word of the Lord. May God bless His word. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Habang kami po ay mag-aaral ng salita sa umagang ito, let it not only be absorbed by us through our hearts and our minds, but manifest itself outwardly through our words, actions, and even in our thoughts. And may we understand, Lord God, your message to us this morning. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. Now, as you can see, medyo exciting yung series natin, bago. And traditionally, this is our Christmas series. Before I go into our word this morning, let me just add an additional flex dun sa binanggit kanina ni Emma, yung pastoral care services natin. Lahat po ng ating mga pastoral care services are offered free to all our congregants who are regular here dito sa ating church. And meron lang konting fee dyan paminsan-minsan, yung mga registration, gano'n. Pero generally, they are free for everyone. And si Pastor John Quito po ang ating pastoral care services pastor. So if you have any questions at nakita nyo, pwede nyo po siyang i-approach si Pastor John. Last week, I believe he preached here in the 11 a.m. service. Now, going back to our series, it's a 3-week series. And again, like I said, Christmas series po natin ito. It's exciting because the season brings the excitement. Excited tayo sa Pasko kasi andyan na naman yung kainan, exchange gifts, and all that jazz. But do we really understand the Christmas message? Now, this series is, bakit finally ang title? Finally, dumating na si Jesus Christ. So it's all about Jesus Christ. And that is what's so exciting. It's based on the book of Matthew, the first book in the New Testament. Kung titignan niyo po, yung first book of Matthew, mag-uumpisa po siya kind of strange.
Sino po ang mag-uumpisa ng isang istorya na uumpisan po sa genealogy? Ay, iniisip ko ano kaya ang genealogy sa Tagalog, no? Baka yung iba, iniisip na, ano ba yung genealogy? Tungkol ba yan sa genes o whatever, no? Pantalon, no? Whatever. No, genealogy, ito yung historia or history ng angkan. So here, we're going to talk about the history or the genealogy of Jesus Christ. And that is what Matthew opens up his book with the genealogy of Jesus Christ. Now, kung titignan niyo po yung genealogy, aamin po ako, no, whenever I come across the book of Matthew, ini-skipan ko yung genealogy. Sino bang mahilig magbasa ng lahat ng genealogy ni Jesus Christ? 42 generations po yung nababanggit dyan. And also, I believe also in Mark or even Luke, no? Meron din dyan genealogy ni Jesus Christ, no? So, ini-skipan ko po yan. Now, kung titignan nyo po, no, 42 generations po bago dumating si Jesus Christ magmula kay Abraham. Now, this series is all about that. Finally, from Abraham, dumating po si Jesus Christ. Doon po sa kanyang history ng kanyang angkan. Of course, ito pong ating series ay hindi po natin pag-uusapan yung all 42 generations leading to Jesus Christ, but we're going to take up yung buhay po ni Abraham kung saan po nag-umpisa. That's why our topic today ay Jesus Christ, the Son of Abraham. So, ang objective po ng series na to, kung bakit po natin pag-uusapan yung buhay po ni Abraham and then on the second week si David, no? Para maunawaan po natin kung ano po talaga ang ibig sabihin ng Pasko. It's not just about the lechon or the Noche Buena or even the exchange gifts o yung gift na makukuha mo o ipamimigay mo, no? It's all about Jesus Christ. And therefore, kung meron po tayong mas malinaw at mas malalim na pagkakaunawa, ang reason ng Pasko, finally, nung dumating po ang ating Savior, ano po yung kahulugan nun para po sa atin bilang mga Kristiyano at bilang kanyang mga nilalang. So yun po yung ating series objective. Uumpisan po natin yan doon sa kauna-unahang karakter na binanggit po ni Matthew kung saan po nag-umpisa yung angkan po ni Jesus Christ. At pag-uusapan po natin, Jesus Christ, the son of Abraham. Next week, we're going to talk about Jesus Christ, the son of David. And finally, on December 22, Jesus Christ, the Messiah. So hindi naman po lahat, iikot lang po tayo sa buhay ni Abraham. Ano po ang kahulugan nito sa pagdating po ng ating pong Messiah na si Jesus Christ. And then next week, si David. So, again, para pong, ang hirap po, no? I-memorize siguro yung 42 generations na to. Kasi pag tayo ay nagkaroon ng pagsusulit o testing after this, no? Ano kaya yung ating natutunan dito o ano kaya yung mga angkan na nanggaling po si Jesus Christ papunta sa Kanya, no? So, speaking of test, kikwento lamang po ako, no? Ako po ay, sa mga hindi nakakalam, ako po ay currently doing my master's. I'm taking up a masteral course in biblical studies. And ito po yung patunay niya. No? Yung pong naka-highlight na green, yan po yung aking instructor, professor po namin yan, si Dr. Shea. And as you can see, it's an international school. Based po yan sa USA in Dallas. So most of my classmates are either American or some other parts of the country. Pero marami rin pong Pilipino dyan. Si Pastor Ramon Del Valle, na kapatid po ni Pastor Ferdy, yan, kaklasiko po dyan sa subject na yan. Isang subject lang po yan. Now, about a month ago, ay nagkaroon po kami ng midterms pagsusulit. Nagkaroon po kami ng test. Ay, hindi naman po ito pop test. Sino po rito ang gustong nag-e-enjoy na mag-take ng test? Lalong-lalo na yung pop test. Alam niyo po yung pop test? Walang pop, ibig sabihin biglaan. Wala pong ka-ana-announce. So, sino yung nakaranas nung nag-aaral sila? Nag-enjoy ba kayo? Ayan. Nag-enjoy ba kayo? Gustong-gusto niyo ba? Ako, hindi ako nag-e-enjoy ng kahit anong test, lalong-lalo na yung pop test. Bakit? Pero kung papipiliin ako, mas gusto ko yung test na nakahanda ako, yung nag-review. Now, yung test po namin 1 month ago sa amin pong midterms, nakahanda naman po ako noon kasi in-announce na magkakaroon talaga kami ng midterms.
Tapos may finals pa kami, no? Hindi pa nangyayaring finals. But anyway, yung pop test, ayaw po natin yan kasi hindi tayo nakahanda. Pero pag naman nakahanda tayo, no? Well, nasa atin na yun kung if we will make good in it or not. So, dun sa midterms, nung in-announce po yan ni Dr. Shea, yung aming pong professor, ay talagang naganda ako. Kasi nagbigay pa nga siya ng reviewer a week before. So sabi niya, if you do the reviewer, you will make good in the test. Pero kung hindi, you will struggle in the test. So talagang nag-aral ako, na-memorize ko yan. And eto na nga, dumating na yung midterms. Sabi niya, walang notes, walang internet, walang chat GPT, basta take it as honestly as possible. At ako po ay nakahanda. At nasagutan ko po lahat ng mga katanungan, textbook examples po ang aking mga sagot. In other words, dahil minemorize ko lahat na sagot ko ron, confident ako, according to the book. Pero nung dumating po ang aking grade, ako po ay na-disappoint. Kasi po binigyan po ako ng grade ng professor ko ng 89%, which is C. At dahil gusto ko pong i-maintain yung aking grade na A-, ay sobrang disappointed po ako dun sa C. Kasi 89. So sabi ko, ano kaya nangyari? Confident ako dun sa mga sagot ko. Textbook pa nga ang mga sagot ko. Memoryado sa textbook. So nagreklamo po ako, respectfully, sinulatan ko si Dr. Shea, pero talagang nilabas ko po doon yung aking saloobin kung bakit po ako sobrang disappointed doon sa grade ko. At nag-reply naman po si Dr. Shea. Mamaya ako nakikwento kung ano yung reply nyo para hindi kayo umalis, no? Mamaya. So hindi natin gusto yung mga test, di po ba, no? And yung pong ating binasa na istorya, ito po yung testing ni Abraham. This is the sacrifice of his son, si Isaac. Kaisa-isang anak niya po. And he was tested. How? Well, nagbigay ng command si God kay Abraham na isacrifice niya ang kanyang anak. Patayin niya, no? Make an altar, sacrifice it to me. Now, bago po natin puntahan niya, no? Yung pong Biblia ay punong-puno po ng test. So, sino yung nakakaunawa, no? Now, if you read your Bibles often, makikita po natin, no, not only in the Old Testament but also in the New Testament, ay punong-puno po ng testing yan. Halimbawa po, no, in Luke chapter 22 verse 31, si Jesus mismo ang nagsabi. Ito yung malapit ng dakpin si Jesus, tapos parusahan, tapos mapako sa krus. While they were in the garden, sabi ni Jesus sa mga apostles niya, no, pero tinukoy niya rito si Peter. Sabi niya, Simon, Simon, that's Peter by the way, ni-request ni Satan na itest kayo gaya ng paghihiwalay ng wheat sa balat nito. And anong sinabi ni Peter after this? Sabi ni Peter, Lord, ako, loyal ako sa iyo. Kahit anong mangyari sa iyo, handa akong mamatay para sa iyo. And we know that they failed the test, not only Peter. Kasi pagkatapos nito, pinagkanulo ni Peter si Jesus Christ, di po ba? At yung mga disciples, ay mga apostles, saan sila? Nagpulasan po sila. In other words, sinabi ni Jesus, tinetesting na kayo ni Satanas, and true enough, they failed the test. Now also, in the Old Testament, no, in Deuteronomy chapter 8, verse 2, ang ating pong Panginoon, tinesting po yung mga Israelites. Remember the story nung tinake away po ni Moses through, si God po ang nag-utos sa kanya, no, iligtas mo ang aking mga chosen people, mga Israelites. At nung nandun sila sa disyerto, paikot-ikot na po sila doon, napunta po sila doon sa, ang tawag po ron, the deserted place or the dry out place, or the dry place. Tapos uhaw na uhaw sila at wala silang mainom. Nagreklamo sila. Buti pang pinatay na lang tayo ni God doon o iniwan tayo sa Egypt. Dinala pa tayo rito para mamatay. So they were being tested by God. Sabi ni Moses, tandaan ninyo, paano kayo nilid ng Diyos sa desert ng 40 years? Ginawa niya yon para ma-test kayo. Gawing humble, at ito po yung resulta ng mga tests. Sometimes tests ay para po sa ating kapakinabangan. Meron po ba ritong hindi tinetest? Wala. Sige, mag-antay ka, tetestingin ka ni Lord, no? At
By the way, wag niyong kaumuhian o i-reject ang testing, no? Testing can come in many ways. Pero testing, laging may pakinabang po sa tinetest. Kasi sabi rito, para gawin kayong humble at para malaman kung ano ang nasa puso niyo kung susunod kayo sa utos niya. So again, merong testing at merong purpose. Lagi pong merong layunin ang purpose ni God. At hindi lang yan, hindi lang tinest ni God ang mga Israelites, pati mga Israelites ay tinest din si God. Because in Exodus chapter 17 verse 7, sabi po rito, and he called the place Massa and Meribah because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, is the Lord among us or not? Ito yung nagdudulo na sila kasi meron na naman silang pinagdaraanan doon. Tapos nandun na sila sa Massa. Tapos ay sinabi, kasama ba natin talaga si Lord? Kasi bakit minsan nangyayari ito o bakit may mga nangyayari sa ating di kanais-nais? And again, hindi lang si Lord ang nag-testing, pati yung mga Israelites tinest. So tignan mo yung katabi mo, mukha bang tinetest niya si God, no? Okay ba yun na testingin natin si God? In the Bible sabi, wag daw testingin si God. Pero merong isang verse doon nagpa-testing si God. Sabi niya, sige, testingin niyo ako kung hindi ako magiging faithful and bless you. Actually, sa pera, no, may kinalaman sa pera yung testing ni God. So makikita po natin, lagana po sa Bible ang testing. At ang unang incident, whenever a word, and by the way, yung masa, ang ibig sabihin po niyan, testing. So kaya pinangalan ng masa yung lugar na yun. Kasi doon po tinesting o sinubok o hinamon ng mga Israelites yung katapatan ng Diyos. Siyempre, napahiya sila because God is faithful to His promises. But anyway, yung first incident po, na binanggit po yung word na yon na test or testing, ay makikita po natin doon sa ating text na binasa kanina. In Genesis chapter 22, yung unang verse sabi, after these things, God tested. That's the first time na binanggit po yung word na yun. Of course, it's in the original language, Hebrew po, no? Pero the meaning is the same. Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Now, tinawag po ng Diyos si Abraham. Now, fast forward tayo dun sa ating pinag-usapang story. How many of you are familiar with this story? No? Ito yung story ang binigyan ng kaisa-isang anak si Abraham na galing sa kanyang asawa na si Sarah. No? Tapos, matanda na si Abraham dito. When Isaac was given to them, no? 100 years old na po si Abraham. Matanda na po, no? Si Sarah ay 90 years old na po during this time. And yet, binigyan po sila ng kaisa-isang anak na si Isaac. Now, yung pong pagbibigay ni God ng kanilang kahilingan, no, magkaroon ng anak, ay nangyari 25, yung pangako po ni God, nangako si God sa kanila, 25 years prior. In other words, ilang taong kaya si Sarah nung pinangako ito? In fact, nung pinangako ito, natawa pa nga si Sarah kasi nung sinabi ni God na bibigyan sila ng anak, natawa siya kasi paano kaya mangyayari yun? Hindi lang ako, well, at that time, matanda na, no? Maybe around 65 years old, pero baog pa po si Sarah. Kaya po siya natawa Yung Isaac, ibig sabihin nun, laughter, o something kaya pinangalan ng laughter. But anyhow, it took them 25 years of waiting para po dumating si Isaac sa kanila pong buhay. At not only that, may pangako pa nga si God kay Abraham at saka kay Sarah na hindi lang sila magkakaanak at magkakaroon ng maraming apo at kaapo-apuhan, kundi ang buong mundo, they will call him the father of all nations. Magiging ama siya ng lahat ng mga lahi sa buong mundo. Ang ganda po ng promise ni God kay Abraham, di po ba? Now, bakit humantong dito sa hinihiling ng ating Panginoon na isacrifice si Isaac? Nag-iisa lang po yun. Ano na mangyayari doon sa mga pangako ni God na magkakaroon siya ng napakaraming apo at ibe-bless pa siya because He will be the father of all nations? Paano magiging posible yun kung kukunin din ni Lord? Pero alam po natin na si Abraham ay naging tapat. In fact, dumating siya sa point na sasaksakin niya na si Isaac
nung pinigilan po siya ng ating Panginoon. Now, balikan lang po natin, no? Ganun ba kalaki ang tiwala ni Abraham para gawin niya yun? And I'm sure, pati kayo, no, ay mapapatanong, anong klaseng utos yun? Bakit naman ganun yung utos ni Lord? Yung pong hindi, or yung pong umuusig, o kaya yung mga hindi naniniwala sa Kristyanismo, yan din po ang mga katanungan kung bakit nila nire-reject ang Diyos ng Kristyanismo. Kasi hindi lang maintindihan, bakit i-require ni God na pumatay? Hindi po ba bawal ang murder? Isa sa mga utos niya yan, di ba? And yet, He requires, hindi ba kinokontradict ni God yung kanyang salita o yung kanyang nature? Alam niyo po, no? Ang ating pong Panginoon, sino po ang lumikha ng lahat? Including yung katabi mo, o tsaka ikaw, no? Ang Panginoon. What may be murder for us is not murder to God. After all, siya naman ang melika. Pero, tama po ba yung gawin niya yun? Well, sa mata ng Diyos, syempre siya yung Diyos, then tama po yun. But anyway, I'm getting ahead of myself. Balikan po natin, bakit si Abraham ay ganun-ganun na lang siya katiwala at sunod-sunuran sa ating Panginoon na kahit hilingin na patayin ang kanyang kaisa-isang anak, ay gagawin niya. Wala ba siyang, di ba siya nag-iisip o kaya hindi ba siya nakiusap kay God? Well, ang buhay po ni Abraham, kung titignan po natin sa Bible, mauumpisan po natin yan from Genesis 12 up all the way to Genesis 25. At itong verse po natin ay nasa Genesis 22. Now, ano po ba yung Genesis 12? No? Ano po ba yung nangyari? Doon po unang tinawag si Abraham. Wala po siyang kinalaman or knowledge about God until Genesis 12. Siya po ay naninirahan sa isang lugar in the Chaldeans, in the country of Ur. Mayaman po si Abraham doon. Marami siyang ari-arian, meron siyang asawa, mga tatay, kamag-anak. All his life, doon po siya nabuhay. Kasama niya yung kanyang tatay, tsaka yung mga angkan niya. And one day, sinabi na lang ni God, tumayo ka dyan, Abraham. Meron rin siyang tinig. Hindi niya alam kung sino yung tinig, pero nung sinabi sa kanya, umalis ka dyan, pumunta ka sa lugar na ito, na dadaling kita. Wala siyang kaalam-alam doon sa lugar na yun, at wala siyang kaalam-alam kundi yung tinig na yun. At sabi niya, Lord, at sumunod na lang siya. No? Ganon na lang yung tiwala ni Abraham. Tapos, hindi lang yun, no? We will also read from in Genesis 14, Genesis 15, 18, no? Ang dami pong testing na ginawa po kay Abraham. Every time na tinatawag siya ni Lord, no, ni God, may pinapagawa sa kanya, sumusunod na lang siya from Haran, tinawag na naman siya, mag-move ka rito, nag-move na naman. Imagine tinawag si Abraham, iwanan niya lahat, sumunod siya. Kumbaga parang sinabi ni God, iwanan mo na lahat yung mga salin lahi mo, o yung mga history mo, yung mga kamag-anak mo dyan, yung mga business mo dyan, mag-move ka sa isang lugar. Now, kung tinawag ba kayo tulad ni Abraham ng ganon, ay ano kaya ang magiging reaction po natin? Pero si Abraham paulit-ulit nandun. Pero nakita rin po natin dito si Abraham kung bakit po tinawag ng Panginoon ay dahil merong layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. In fact, so many promises were given to Abraham. Tulad po na magkakaroon siya ng anak kasi wala silang anak ni Sarah. Baog si Sarah and they were already old by this time. Not only that, no, na yung kanilang anak, tulad ng sinabi ko kanina, doon po mag-uumpisa kung saan tatawagin si Abraham one day as the father of all nations. Si Father Abraham, marami pong anak. Magkakaroon ng maraming anak. Yan po ang pangako ng Panginoon, not only biological children, biological apo at kaapo-apuhan, kundi even the nations will come from his ancestry. So, ang ganda po ng pangako. So, in other words, slowly, na-establish po ang relasyon ni Abraham sa ating Panginoon. Little by little, no, as he heeds the call of the Lord, unti-unti niyang natutuklasan na tapat ang Diyos na to. Namabait siya, nagpo-provide siya, bine-bless niya ako, meron siyang mga pangako sa akin. And finally, yung pangako niya, bibigyan siya ng anak, although hindi po nangyari yun. Actually, hindi po lahat ng testing kay Abraham, may pumasa po si Abraham. At ang isa sa pinakamalaking failure ni Abraham ay yung nainip siya. Alam niyo po ba yung story? Nainip. Actually, sila mag-asawa. Tapos sabi ni Sarah kay Abraham,
Kala ko ba magiging father of all nations ka? Mukhang kahit anak, hindi tayo mabibigyan ni Lord. Kahit na pinangako niya. So anong ginawa ni Sarah? Pinasiping niya ang kanyang utusan, si Hagar, at nagkaroon siya ng anak by the name of Ishmael. So in other words, hindi si Isaac ang unang anak ni Abraham. Pero yung anak niya kay Hagar ay hindi matutulad sa isang chosen son. No? Hindi siya yung son of promise dahil ang pangako po ng Panginoon na matutupad po na magiging father of all nations si Abraham ay manggagaling dun sa kanyang anak, sa kanyang asawa, hindi sa kanyang katulong. So in other words, si Ishmael, si Hagar, although they're in a way considered wife material, pero they don't enjoy full rights of a legal wife. No? Hindi siya yung legal wife. Si Sarah po yun. So doon nag-fail sila, no? Kasi pinangunahan nila yung pangako ni God sa kanila, di ba? And true enough, binigyan sila ng anak at yun si Isaac. And by the time na hilingin po ng Diyos ang sakripisyo ni Isaac kay Abraham, ito po ay makakonsider nating testing. At sumunod po si Abraham. In fact, nagsaal sa balutan po sila, hinanda niya yung donkey, sinama yung dalawa nilang utusan, pumunta sila dun sa Moriah, kung saan po inutos na magtatayo ng altar si Abraham, tapos sa sacrifice ni Isaac, sumunod po siya. And by the time na nandun po sila sa paanan ng bundok, pinaiwan niya yung kanyang mga utusan, dalawa, no, sabi niya, magantay kayo rito kasi akit lang kami sa bundok ng anak ko, tapos bababa rin kami. So in other words, Abraham expected na pag-akyat nila, isa-sacrifice na si Isaac, pero ine-expect niya bababa pa rin siya kasama ni Isaac. At malalaman po natin, fast forward in Hebrews, ay alam po natin yung dahilan kung bakit ganun na lang sumunod si Abraham. Kasi nagtitiwala, in Hebrews chapter 11 verse 19, it says there yung reason, no? Wala, hindi ko pinakita yung text, no? Pero ang reason doon, naniwala po at naniniwala po, buong buo ang tiwala ni Abraham na kayang kung ipapapatay ni God ang kanyang anak, kaya ring buhayin ni God ang kanyang anak. Kaya po gano'n na lang yung kanyang instructions doon sa kanyang utusan. And pumasa po ba si Abraham? Sino nagsabing yes? Yan. Yung iba, hindi, no? Hindi nyo alam siguro yung Bible. Basa-basa lang po tayo. Or yung iba siguro nahihiya lang, no? So again, participate po tayo. Pumasa po siya. Dahil sabi po sa verse 22, ang Diyos po ang nagsasalita rito. Sabi niya, He said, do not lay your hand on the boy. Ito, sasaksakin niya na, no? Or do anything to him. For now, I know, si God to, no? Ngayon, alam ko na kinatatakutan mo ako. Sabi niya, now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son. Na bakit po mahalaga na pag-usapan po natin itong sakripisyo ni Abraham? Kasi po nasa salamin dito kung paano rin po sinakripisyo ng ating pong Panginoong Diyos, no? Ang ating pong Father God, no? God the Father, on how He also sacrificed His own Son, Jesus Christ, on the cross. Pero ang pagkakaiba lang dito ay hindi po winidhold ni God ang pagpapatay ng kanyang anak na si Jesus Christ. So, it's in a way a mirror, di ba? So, nasa Genesis pa lang tayo, parang binibigyan na tayo ni God, no, through the Bible, yung mirror na mangyayari in the future. Finally, na nangyari po ito in book of Matthew na isinilang po si Jesus Christ. No, ito na yung finally, dumating na po yung Messiah, pero namatay siya, pero nabuhay siya muli. No? Anyway, yun po yung istorya niyan. Now, kung gegradean po natin si Abraham, kasi sabi niyo, pumasa siya sa testing, di po ba? Kung bibigyan natin siya ng grade, ano po ang grade ni Abraham? Sige, mag-isip-isip lang kayo, no? Think in yourself, ano ba? A plus, A minus, B plus, B minus, C. Tulad ko, no, nakakuha ako ng C. Yung C po, no, parang pasang-awa yata yun, no? 89, pero pasang-awa. Alam ko, 75 yung pasang-awa, di po ba, no? Tama po ba? 75 o 76? Bagsak na yata yung 75, no? But anyway, ano po ang grade ni Abraham?
Ako po, kung ako inyong tatanungin, C. Pastor, ang baba mo naman magbigay ng grade. Sana hindi kita maging teacher. Sabi nung iba, no? Bakit po? Well, bakit C? I think he barely passed the test. Kaya ako po nasabi to, pero reflection ko lamang po ito, no? Hindi po nakasulat sa Bible. To bakit C? Kung titignan niyo po, no, si Abraham, habang siya po ay sumusunod, tahimik po siya. Di ba, tahimik? Ano kaya yung tumatakbo sa isip ni Abraham? Hiniling ni Lord, kunin yung aking anak. Tapos, yung iba sinasabi, hindi niya siguro mahal masyado si Isaac. Baka si Ishmael pa rin yung kanya mahal, no? Mas mahal niya siguro yun. Kaya ganun na lang gusto niyang sumunod at okay lang. Kahit mamatay si Isaac. Yung iba, ganun na iniisip, no? Pero may umiikot po sa kanyang, posible ba, no? Kung kayo po ang tinawag, yung mga magulang dito. Sino yung mga magulang dito? Yan. Pag siniling ba ni God na isacrifice nyo ang inyong anak, kahit na marami kayong anak, kahit na isa sa inyong anak, isasacrifice nyo po ba? Si God na to, ha? Bibigay nyo po ba? Sino nagsabing, oo. Wag na, may sumagot dito, no? Kasama mo yung anak mo, di ba? So, ano ngayon ang nararamdaman mo? Sino rito ang hindi? Ako po kung tatanungin nyo, hindi ko yata magagawa yun. Kahit si God yung humiling. Siguro, exceptional lang si Abraham. Pero hindi ko magagawa eh. Hindi ko alam. Actually, nung sinagot ko to, sabi ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Pero ngayon, masasabi ko na hindi ko kayang gawin yun. At anong iisipin ng ating anak kung yes at sinagot mo, talaga, ma, talaga tay, bibigay mo ako, ipapatayin mo ako. Si God naman yun eh. Kahit na. Di po ba, no? And not only that, ano po yung naiisip natin, no? Kasi ito yung mga hindi naniniwala sa Kristyanismo na laging iniisip anong klaseng Diyos meron kayo nang magpapapatay siya. Pero again, sasabihin ko po, no? What is murder for us is not murder for God. After all, tulad nung iniisip siguro ni Abraham, kaya niya sigurong buhayin uli actually, kaya niyang buhayin uli si Isaac. Sabi nga rin ni Job na tinesting din ni God. Kilala niyo si Job, di ba? Kinuha lahat sa kanya. Pamilya na, namatay lahat. Lahat ng kayamanan niya, business niya, nagkasakit siya. Ano sabi ni Job? God has given, God can also take away. Praise be the name of the Lord. Ang ganda ng response ni Job. Kaya po ba nating sabihin yun? God has given, God has taken away. Praise be the name of the Lord. Maybe exceptional po sila. Well, next week po, pag-uusapan naman po natin yung pagtawag ni God o yung pagtawag ni God kay David. Makikita rin po natin na si Abraham, tulad ni David, hindi po perfecto. In the same way na tayo po, ako, lahat po tayo rito, katabi mo, hindi yan perfecto. Pero still, why does God choose to work His eternal plan of salvation for all of us through imperfect people like us? Ba't di na lang siya mag-magic? Ba't kailangan pa sa tayong ikasangkapan ng Panginoon? That only tells us a character of the Lord. Malaki po ang kanyang pagmamahal sa atin at ang kanyang tiwala sa atin. Now again, meron pong nagtanong sa akin no? Momentarily, mag-end na ako sa aking last illustration. Meron nagtanong sa akin bakit si God, galit na galit siya sa mga hindi pumapasa sa testing ngayong alam naman niyang lahat? Naniniwala po ba kayo na alam ni God ang lahat? Tama, no? Alam ni God ang lahat because all-knowing ang ating Panginoon. Omniscient din siya. Wala pong lingid sa kanyang kaalaman because He exists outside of time. Alam niya lahat. So in this case, alam ba ni God na papasa si Abraham? Sino nagsabing oo? Yan, kami lang, no? Yung hindi, kahit anong tulad ng sabi ko, kahit anong itanong ko, hindi kayo magtataas ng kamay, okay lang yan, no? Pero kung alam ni God lahat, bakit sinabi ni God mismo rito, for I know that you fear God? Ba't niya sinabi yon? Ngayon, alam ko na may paggalang ka sa akin. Yun yung fear na sinasabi rito, hindi lang takot, no? Takot na may paggalang. So ba't sinabi niya?
ni God. No? Ngayon, alam ko na. Kala ko ba alam na ni God? Alam ni God lahat. Napapasa si Abraham. Pero si Abraham hindi niya alam. No? Ang explanation po dyan, dito may matututunan naman kayo, no? Pag may nagtanong, ang Biblia po ay isinulat sa perspektibo ng tao. Sino po ba nagsulat nito? Tayo po, from our point of view. It's an observational point of view. Na obserba po natin. Pero pag sinulat po ang Biblia sa perspektibo po ng ating Panginoon, hindi po yan yung kanyang words. Ang sasabihin niya, alam ko naman na napapasa ka in the first place. Pero ikaw hindi mo alam, tinesting kita. Nakuha niyo po ba? Kung hindi niyo pa nakuha, ganito. Halimbawa, nagbibisikleta ka, malakas yung hangin, no? At bumabangga sa iyo yung hangin. Imagine, ganun po sinulat ito yung salita ni Lord, ikaw yung nagsusulat, bumabangga sa iyo ang salita ni Lord. Paano kung mag 180 degrees ka, pumunta ka ron, bumabangga pa ba yung hangin sa iyo? Ganun po ang salita ng Panginoon, hindi po nagbabago. Hindi nagbago ng direksyon, pero tayo po ang nagbago ng direksyon. Pag binabasa ko yung Bible, bumabangga ito sa akin from my perspective, but when I turn around from the perspective of God, wala pong contradiction. Naunawaan niyo po ba, no? So walang contradiction dito. Alam ni God, papasa siya. So bakit pa tinesting si Abraham kung papasa naman siya? Si Abraham po hindi niya alam kung papasa siya. So pastor, sagutin mo, bakit C? Ang grade niya, hindi ba dapat A+ yan? Perfect score, 100%. Well, kanina, no, si Eman, meron siyang sinere. Yung Lamentations chapter 3 verse 24 to 26, ano po yung sinabi niya? No? God is my portion, yun ang sinabi ni Eman. Pero sabi niya, it talks about the steadfast love of the Lord. At sabi po nung verse na yun, no? The Lord is my portion, says my soul, therefore I will hope in Him. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercy come to new every morning. Now, makikita po natin to in the book of Lamentations. Kundi po natin alam, no, ang Lamentations po ay hinaing, reklamo. Na bakit kaya si Abraham, hindi siya nagreklamo kay God nung hiniling niya yung kanyang anak na para ma-sacrifice. Kung alam niyo po ang inyong Bible, Genesis 18, si Abraham, nakiusap siya kay God. Pero bakit dito sa anak niya, hindi siya nakiusap? Ano yung nakiusap siya? Di ba? Sabi ni God sa Genesis 18, nandun po nasa Sodom and Gomorrah po yung kanyang pinsan na pamangkin na si Lot. Tapos sabi ni God, nakarinig ako ng mga hinaing doon sa Sodom, merong mga cries. So sabi niya, i-judge ko ang Sodom at gugunawin ko ang Sodom. Narinig ni Abraham na nandun yung kanyang pinsan, sabi niya, Lord, sige, kung bago mo, gugunawin mo ba yung Sodom kung merong 50 taong mabubuti ron? Sabi ni God, nakiusap si Abraham. At sabi ni God, hindi. So sabi ni, okay. So sabi ni Abraham, teka muna, makikiusap uli ako. Lord, makikiusap uli ako. Gugunawin mo ba yung Sodom kung merong 40 taong mabubuti ron? Sabi ni God, hindi. Walang kaabog-abog. No? Nagbago uli yung isip ni Abraham. Sabi niya, Lord, kung 30? Hindi rin. Kung 20? Hindi rin. Hanggang sa maging 10 na lang. Now, doon po natapos si Abraham. No, bakit hanggang 10? Ba't di niya binabasa 9, 8, 7, 6, 5, hanggang iisa? Siguro ganun, hindi ganun ka-merciful si Abraham. Pero alam niyo po, no, merong isang text in the New Testament where God, sabi niya, no, kahit merong isang righteous na person, ay hindi ko ibibigay ang aking judgment. Siguro kung nakiusap si Abraham na, gugunahin mo ba yung Sodom kahit na merong kaisa-isang righteous person doon, hindi gugunawin ni Lord. Pero alam naman po natin ang story, nakatakas si Lot at na-judge ang Sodom. Now, again, the reason why I'm telling this is bakit doon sa Genesis 18, makikita po nating nakikiusap si Abraham kay God at parang nagbago ang isip ni God. Hindi po nagbago ang isip ni God. Alam naman ni God na hindi niya gugunawin yun.
parang joke lang, no? O kaya prank lang, no? Hindi, meron siya layunin. Actually, ginunaw naman niya talaga eh. Pero, pwede palang pakiusapan si Lord? Well, doon sa Lamentations, reklamo, siguro kung meron kang hinaing, hindi masama na iparating mo kay Lord. Meron ka bang pinagdadaanan ngayon? Wala. Sige, magantay ka lang. May testing ba sa buhay mo? Nahiya ka, nakikita ni Lord yan, naka-record tayo. Papadala namin kay Lord mamaya yan. No? Wala po silang mga problema, bigyan niyo po sila. But anyway, joke lang. Pasko naman no? Okay lang na magreklamo kay God. Lord, bakit naman ganito? Lord, bakit ganun? Lord, bigyan mo naman ako. Lord, tulungan mo naman ako. Okay lang yan, kasi yun yung purpose ng Lamentations. Okay lang magreklamo kay God. Wag lang natin siya i-disrespect or mag-rebelde sa Kanya. So, get nyo? No? Nakuha natin, no? So, in this case, bakit hindi siya nakiusap? And therefore, ako lang, kaya bibigyan ko siya ng C. Kasi hindi siya nakiusap kay God. Pero, baka ako lang yon, no? Baka yung iba, A+. Psalm 103, verse 17 to 18, and I will end momentarily with two more actual stories na na-encounter ko this week. Psalm 103, verse 17 to 18, but the steadfast love of the Lord. Again, similar to yung binanggit ni Eman kanina sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 24. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children, to those who keep His covenant and remember to do His commandments. At gusto ko pong ipakilala sa inyo another nature or character ng ating Panginoon. He is merciful. He is loving. He is not like what some people say, He is murderous. He is angry. Bakit pinapapatay niya ang anak ni anong klaseng Diyos to? Meron pong reason ang ating Panginoon. And we have no right to question His reason. Now, if you are saying hindi tama yon, then kaninong basihan ang iyong morality? No? Yung mga nagsasabi, kaya namin nire-reject si God ng Kristyanismo kasi kinokontradict niya yung sarili niya. Minsan nagpapapatay siya. Kaninong morality kung hindi ka naniniwala kay God? Kung hindi ka naniniwala kay God, then walang basihan ng morality. And therefore, hindi tama o mali ang magpapatay. Di ba? Kung hindi ka naniniwala kay God. So in other words, kung sinasabi nila na mali ang magpapatay, then nagnanakaw po sila ng moralidad sa ating Panginoon. And therefore, they are contradicting themselves. Kung hindi ka naniniwala kay God, ba't mo ninanakaw yung idea ng standard ng morality ng ating Panginoon? They have no right. After all, kung atheist siya, hindi naniniwala kay God, doesn't matter. But anyway, that's another idea that you can say to defend your faith. But anyway, ating pong Panginoon, mahaba ang pasensya, ang kanyang mga pangako hindi nababali, kahit na tayo po ay nagfe-fail. Time and time again, we see si Abraham, pati yung kanyang asawa, failed God many times. There are some 10 tests, sabi nga, from Genesis 12 to Genesis 25, kung saan po natin nakikita ang storya ni Abraham, from 12 to 25, 10 tests. Not all of these tests ay pumasa po si Abraham. Ganon din po tayo. Ang ating pong Panginoon ay pwede po tayong testingin. Tama po ba? Pero it doesn't matter whether you fail or pass for as long as natuto ka, pero hindi po magbabago ang pangako po ng ating Panginoon. Kahit na nag-fail o pumasa si Abraham, ang kanyang pangako, ako ang iniisip ko dito, halimbawa hindi sumunod si Abraham, hindi siya pumunta ron para i-sacrifice ang kanyang anak, at sasabihin ni God, for I know na hindi mo ako kinatatakutan, therefore bumagsak ka sa test. I-fulfill pa rin ni God ang kanyang mga pangako kay Abraham. Nagiging father of all nations pa rin siya. Lahat ng pangako niya sa kanyang mga angkan
even possessions, even blessings, prosperity, family, thriving, ay ifulfill na pa rin ng ating Panginoon. And therefore, it only means na it's not about your performance. Nagkakasala ka pa rin, di ba? Natitempt ka pa rin. Natutuks ka pa rin. Hindi ka naman perfecto eh. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang perfecto yan, no? Hindi naman perfecto yan eh. Pero ang Panginoon po natin perfecto at hindi po nagbabago ang kanyang pangako. Amen? That deserves a clap of praise sa ating Panginoon. Come on now. Take away. God hears our cries and meets us in our weakness. Though we are but dust and ashes. Actually, si Job, sabi niya, I am but dust and ashes. His presence sustains us through every test. Kung meron ka man pinagdadaan ng kapatid, hindi po malayo ang Panginoon sa iyo. Nandiyan pa rin ang ating Panginoon. And by the way, last 2 stories. Tatago ko na lang, no, sa pangalang Ben at Clara, no, ang mag-asawang ito. Pero this week, I met a couple who shared their testimony who came to the saving knowledge of Christ. Sobra po silang on fire and devotion sa ating Panginoon. Bago po sila makakilala ng lubusan sa ating Panginoon, nag-umpisa po sila sa maliit eh. Tapos yung maliit na negosyo ni Ben, pinagpala. Si Clara, magaling magluto. Nag-umpisa siya ng baking o whatever. Pinagpala. Tapos nangarap sila na makapag-provide sila ng maganda sa kanilang pamilya. Magkaroon sila ng anak. Mag-thrive yung business. They always prayed to God. But they were not super spiritual, no? Then one day, talagang umuunlad po ang kanilang business, ang kanilang pamilya, napakaganda ng kanilang mga anak, ang kanilang pagsasamaan, talagang bine-bless ni Lord. Sabi ni Ben, no? Alam mo, imposible itong tayo-tayo lang to eh. At alam ko, sabi ni Ben, si God ang may kagagawan ng lahat ng ito. And because of that, they looked for a church. They became part of the church. They surrendered everything to God. They became generous in their giving and helping others. Nagpapagamit po sila. All because God has blessed them so much and so richly without undergoing any tests, or so they thought. Now, I would like to differentiate that with another story. Meron pong si Redmond, no? Sino ba may pangalan Redmond? Hindi ikaw to, no? Tsaka Ben, Clara, hindi ikaw to, no? Tinatago ko lang yung mga pangalan na. Si Redmond ay hindi po Kristiyano, pero nagkaroon po siya ng kasintahan ng Kristiyano, pinakilala po sa kanya si Jesus, tumanggap siya. At noon tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso, at isipan, he was on fire, very passionate, nag-disciple siya. He started his own business, nangarap siya, Lord, I'm on fire, pero nangarap siya, one day mapakasalan niya yung kanyang kasintahan, magkaroon siya ng stable business. And so this went on for a while, no? On fire, pero after a few seasons, hindi po, nag-struggle po si Ben, lalong-lalo na financially. Lord, kala ko ba faithful ka? No? He began to pray once again to God, Lord, bakit pagpalain mo naman tong business ko? How can I have all my dreams come true, marrying my fiancé, providing for her? Kung ganito ang nangyayari. And to the point na nag-i-struggle na siya, he's struggling in his faith. At nandun lang yung kanyang fiancé, encouraging him, pero nag-i-struggle. Genuine po, hindi ko maki-question. Genuine po yung kanyang struggle. Now, kanino ka nakaka-relate? Doon po sa hindi nag-struggle pero pinagpala, nakakilala sa Panginoon because everything comes from the Lord. Let me suggest to you, yung ating pong testing, hindi lamang po sa suffering, hindi lamang po sa trial, hindi lamang po sa pagpangit ang nangyayari sa buhay po natin. Tinetesting ako ni Lord. Alam mo ba, kung ikaw pinagpala, baka test din si Lord sa iyo yan eh. Bakit? Baka sobra ka ng pinagpala, sobra ka ng masaya, makalimutan mo na si God. Papasa ka ba? Pag sobra-sobra ang blessing ni Lord sa buhay mo, in the same way na paano kung kinuha lahat ni Lord sa iyo, papasa ka ba? I don't know about you, no? Pero ako, ilang beses na po ako, baka hindi lang ako seer.
Ilang beses po ako lumagpak. Siguro ngayon may pinagdadaanan ka, o kayong mag-asawa, I don't know, o kaya ikaw, business mo, or baka maganda nangyayari sa buhay mo ngayon. Praise be the name of the Lord, no? Kung ganon, pero praise be the name of the Lord kahit na hindi maganda nangyayari sa'yo because maybe God is humbling you tulad po ng mga Israelites. I don't know, merong laging layunin ang ating pong Panginoon. Now going back to my story doon sa grade, nagreklamo po ako sa aking professor. Talagang nilabas ko yung aking saloobin, almost disrespectful pero hindi naman disrespectful. Alam niyo po, yung grade ko C, naging B-. B-, that's about 92.4%. Still, hindi pa ba ako masaya doon? Masaya na ako ron, pero kung nanaisin ko, dapat 95 ako A- to maintain my grade. Pero naisip ko, I don't deserve the reconsideration of my professor. Kasi alam niyo po yung sinabi niya, okay, you answered textbook, pero I wanted your own answers, in your own words. I want a synthetic answers. In other words, ang na-realize ko po, it doesn't matter kung perfecto po yung aking mga sinagot according to the memorized textbook answers. What he was expecting are my own words. What he was expecting, though they are not perfect, sabi niya, yun ang gusto ko. And therefore, yan din po ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Hindi niya ina-expect na maging perfecto po tayo sa lahat. Maybe what the Lord is asking you is to humble yourself, surrender everything into His feet, and recognize that you need Him. Dahil ang ating pong Panginoon is true to His word. He is faithful. He is steadfast. He is unwavering. He is trustworthy. He is loving, merciful, gracious. At ibibigay niya lahat. Alam niyo po, kung si Abraham ay C, si Job siguro B. Alam niyo, meron perfect sa akin. Kung meron mang testing, si Jesus po, perfect. Baka kung meron mang mas mataas sa A+, alam niyo po ba, ang ating pong Panginoon ay binigyan niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo kung testing man yun. Kasi sabi niya, Lord, take this cup away from me, but not my will, but your will. Umasa po siya, hindi lamang pasang-awa, kundi kung meron pang mas mataas, si Jesus po, He fulfilled His promises perfectly para sa iyo, sa akin, sa ating pong lahat. Binigay niya. Sino ka ba para ibigay niya ang kanyang buhay? Pero binigay niya pa rin. The same way God did not withhold His Son to die on the cross for you and I. Bakit po? Para siya na lang, hindi na tayo. Ngayon nagre-reklamo ka, nag-undergo ka ng test. Okay lang yan, magreklamo kay Lord. Ipasa Diyos mo, ialay mo sa kanyang paanan. And He will be faithful. He has heard your lament. He has heard your heart. Ganyan po ang ating Panginoon. So lastly, God meets us in our imperfections, carries us through to our trials, and fulfills His promises, not because we are flawless, but because He is faithful. Hindi tungkol sa'yo. It's all about Him. Amen? Amen. Let me just pray for you. Panginoon, maraming salamat po sa inyong katapatan. Salamat po, Lord God, sa inyong mensahe sa amin. Sa pagkurot nyo sa aming mga puso, sa kabila po ng aming pridefulness, sa kabila po ng aming mga pinagdadaanan, nandiyan ka pa rin, always ready to provide. At ngayon, kapatid, kinakausap kita, baka ang inaantay lang ng Panginoon sa iyo ay isuko mong lahat sa Kanya. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan. Again, pinupuri ka namin, Panginoon, sa lahat po ng aming pinagdadaanan. Alam namin, hindi mo kami iiwan. Alam namin, ang iyong pagmamahal ay wagas at walang katumbas, walang katulad. And all the more, pinupuri ka namin, kapatid. Can I invite everyone to stand up? If you feel like raising your hands in the air as a sign of surrender, kung meron ka man pinagdadaan ngayon, o kaya meron kang pinagpe-pray, maybe this is the time to surrender that to the Lord Jesus Christ at His feet.
and He's ready to meet you. Surrender it to the Lord. Come on now. Ano ang pumipigil sa'yo? Kung siya nga hindi siya nagpapigil, binigyan niya ang kanyang buhay para sa'yo. Bakit? Ano ang pumipigil sa'yo? May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May He pour out all His blessings upon blessings to you. Nagsiksik, liglig at umaapaw. And may He give you supernatural peace. Secured in the knowledge. Yes, kahit na hindi magbago ang aking sitwasyon, alam ko si God kasama ko. Hindi ako matatakot. Dahil ang Panginoon na hindi ako pababayaan. Yan po ang pangako ng Panginoon. May the Lord continue. May the Lord's blessing continue to follow you all the days of your life. This we declare. In Jesus' mighty name we pray. And everyone said, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Again, magandang umaga po sa inyo. Tapos na po ang ating service. May God bless you. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.